So para sa huling to, the absolute value of x to the fourth minus 4 minus quantity x squared plus 2 is equal to the absolute value of x to the fourth minus 4 minus absolute value of x squared plus 2. Now, this time, anong kamukha niya? This one, subtraction siya. So, ito yun. Difference siya ng dalawang quantities or entities. Tapos, ito yung gusto natin. Sabi daw, per this time, inequality. Per dito, equality na ang nakalagay. Now, kailan daw nag-hold with ang equality? Kapag yung sign ng dalawa ay positive. Again, sign to equal, this one is less than or equal to absolute value of x to the fourth minus 4 minus absolute value of x squared plus 2. Okay. Now, what can we say about this one? Okay. Okay. I got lost. They have the same sign here. Okay, let me skip this one first. Medyo wala ako sa argument. Okay? Saka ko naman sabihin ko, i-edit ko na lang. Just kidding. Medyo wala ako sa argument. Okay, I'll return to this one later on. Pag may time pa. Okay? Don't worry, bihira naman lalabas sa exam na. Demonstration ng to, absolute value. Ito yung mga mahirap na part ng absolute value. Now, if we have time, we'll also try to cover this one. So let's try to find yung all x's that will satisfy this one. Exercise na lang siya.
balikan natin yung concept ng finding a domain of a composition of functions. Now, ito yung sa mga pinakamahirap na part ng Math 17. But then, I will teach you yung formal way, pati yung cheat way. Idaya dyan. Okay? So, ito muna yung formal way. Okay, ano yung nagagawin? Hanapin muna natin yung domain ni F at domain ni G. What is the domain of F? Ang F natin ay yung absolute value function. Now, ang absolute value, wala namang restriction dyan, di ba? So, ano ang domain ng F natin? It will be the set of all real numbers. On the other hand, paano naman ang domain ni G? Ang domain naman ni G ay, well, square of 2 over x minus 1. So, dapat yan ay 2 over x minus 1 should be greater than or equal to 0. So, this just implies that, so, simplify nito ha. Huwag yung ililipat tapos mag-cross multiply. I-simplify nito part na to. Dapat yung isang part or yung isang side, 0 lagi. So, ito ay 2 minus x over x is greater than or equal to 0. So, ano ang critical number? So, gawin natin positive yung numerical coefficient ni x. So, magiging ano ito? X minus 2 over x. Pero dahil nag-multiply tayo ng negative 1, ito ay babaliktad. Less than or equal to 0. So, para makita lang dito, nag-multiply tayo ng negative 1 dito. So, dito, mag-multiply tayo ng negative 1. So, mag-switch yan. Now, after that, what will happen? Anong critical numbers natin? It would be 0 para dun sa denominator natin and then sa numerator ang 2. So, pag nag-table with tayo dyan, 0, 2. Dito ay x. Dito ay x minus 2. Okay, so what do we get here? Dito negative, dito negative. Between 0 and 2, let's choose 1. So that would be, this one will be positive, this one will still be negative. Now after this one, let's choose 3. Input here 3 will be positive, 3 minus 2, positive. So we have here positive, negative, positive. But what do we want? We want it to be negative. So ano yun? It's from 0 to 2. Now, is 0 included? Hindi. Otherwise, magiging undefined yung denominator natin. Now, yung 2 kasama kasi pwede equal sa 0. Okay? Now, ano ngayon ang domain of, before that, hanapin mo natin ang G circle F. G circle F of x, that would be equal to, yan ay equal sa G of F of x. Pero ano si G? Si G ay yung square root function. So ito ay square root of 2 over f of x minus 1. Pero ano si f of x? Si f of x ay 2 over absolute value of 1 minus x minus 1. So yan ang G circle F na. Now, paano hinahanap ang domain ng G circle F? Saan equal yun from Math 7? At parang galing natin Math 7 dito, parang kinakalitan natin yung Math 7. It is just set of all real numbers such that dapat daw yung x ay nasa domain ni, yung nasa loob, domain ni f, and dapat, pag kinuha mo daw yung image ni x under the f, dapat saan naman daw siya pasok? Pasok siya sa domain ni G. Okay, medyo siksik na.
f of x is inside the domain of G. Okay? So, i-analyze natin ito. Ano ibig sabihin? Magkakaroon tayo ng intersection mamaya. So, ito na lang i-analyze natin na part dito. F of x should be in the domain of G. Ano si f of x? For this part here, ito, f of x is in the domain of G. Ibig sabihin lang yan, this implies dapat daw si 1 minus x absolute value. This should be, nasaan? Ano yung domain ni G? Ito, it should be an element. Parang ano no, ang weird tignan. Oh, sorry, yung kasama ni 0. 0, 2. Okay? So, ito yung initial setup ninyo. So, kailangan nyo siya i-transport into something na kaya nyo i-manipulate. Ano ibig sabihin yan? Kung ikaw, pasok ka dito sa loob na to, sabihin natin, let's call this one an element y. Kung si y, element ka dito, ano yung property ni y? Si y ay mas malaki kay 0 or mas malaki siya kay 0 pero mas maliit siya kay 2. So, ibig sabihin, y is greater than 0 but less than or equal to 2. Pero ano si y? Absolute value of 1 minus x is greater than 0 but less than or equal to 2. So, okay. Tapos kakalasin na lang natin yan. Ang haba nung magkakalastan gagawin natin. Di ba ito yung counterpart naman ito end? So, ibig sabihin, may dalawa yan. Uunahin natin itong part na to. Let's call that A. Tapos, itong isang ito naman. And we'll call that B. So, yung A, yung part A natin na solution ay absolute value of 1 minus x mas malaki siya kay 0. Pero ano ibig sabihin ito? Ito ay 1 minus x is greater than 0 or 1 minus x is less than 0. This means that x is greater than 0 or x is less greater than, x is less than 1, dito naman ay x is greater than 1. Clear, no? So, ibig sabihin, ano yung part na to? X should be, dito, x is an element of the real number except 1. Kasi ibig sabihin lang ito, element siya from negative infinity to 1, union from 1 to positive infinity. Hindi natin sinasabi sa 1. So, pareho lang yung dalawang to. On the other hand, so, i-drawing lang natin ito para makita natin. So, nandito si 1. So, any number greater than 1 and any number less than. No? On the other hand, para naman kay B, what is B is greater than or equal to 2. So, absolute value of 1 minus x is less than or equal to 2. Ano naman ang ibig sabihin yan? This one should be 1 minus x is less than or greater than or equal to negative 2 but less than or equal to positive 2. Tapos, mag-a-add tayo ng ililipat natin, i-transpose natin yung 1 pero sa lahat ng sides. So, negative 2 minus 1 is less than or equal to negative 1 plus 1 minus x is less than or equal to 2 minus 1 para ma-cancel to. So, we'll get here, negative 3 is less than or equal to negative x is less than or equal negative 3, negative x is greater than or equal to negative 3 but less than or equal to 1. Now, if we divide all sides by negative 1, ano makukuha natin? This one would be 3 is greater than or equal to x is greater than or equal to 1.
Kaya ito yung magandang demonstration na talagang nagpapalit talaga yung sign natin. Kasi kung hindi nyo magpapalit yung sign, mangyayari, 3 is less than or equal to x, less than or equal to 1. Mangyayari, mas malaki si 1 kaysa kay. Okay. So, pag drawing natin ito ngayon, so, pareho lang itong isang to sa ano ha, parang iba nga lang yung dating pagkakasulat. So, x should be greater than or equal to 1, but less than or equal to 3. So, this one, nagiging 1, nagiging 3. And we have this interval here. Now, dahil equality, this one here will not be hollow one, shaded, at ito rin ay shaded. So, para sa part na to, f of x is in the domain of G. Ano ngayon yan? It would be A. So, hindi pa ito finally ha? So, f of x is in the domain, lagyan natin yung ano. Lagyan natin yung mga font. Ano tawag natin dito sa heads? Ano? Adverb. Ano? Composition ba to? O something. Aside with your mga tawag, anong part ng ano yan? Hindi naman siya interjection malamang. Okay, so hence, f of x is in the domain of G means, ano ibig sabihin na? Means, kukunin natin A intersection B. So pag in-intersect natin itong dalawang to, okay, para makita natin, ito si 1 talaga no, 1, tapos may 3, tapos ito yung si A. Si A, tapos si B, it's from 1 to 3. Kukunan din intersection, so nasa intersection nila. Nandito. So what do we get? This one is equal to, it's from 1 to 3. 3 is still included, pero si 1, hindi na. Okay? Yan pa lang, ito. So, finally, ang domain ni G circle F, saan daw siya equal? Domain ni G, intersection, tawagin na lang natin ito ano. Ay! Anong... Saan? Ay, negative. Ay, oo, negative 1 to. Thank you. Negative 1 to. Ay, oo, ano. So, 1 pa rin to. Sorry, thank you for clarifying. I-edit na lang natin yung 1. Dati i-edit nyo. First time kasi natin. Asa ito shaded. So, ito negative 1. At least, iba nakikita nyo ngayon yung flow ng argument. Negative 1. So, pag kinuha natin intersection, ito yung intersection. So, it would be, okay, ito yung mga minsan ginagawa ng mga natin, mga ibang students. It would be from negative 1, negative 1 hanggang 1 not included, union, from 1 to 3 included. But this is also equal to from negative 1 to 3. Pwede yung isulat as parang ganyan yan. Tapos, tatanggalin na lang ninyo yung positive 1. Okay? Take note of the notation na dito, square bracket. Kasi ito, interval. Infinite set to. Pero ito, curly braces, finite set to. Isa lang ang laman niya. So finally, ano ang domain ni G circle F? Ito yung domain of G, intersection. Tawagin na lang natin ito as, sige, smiley face na lang. So, intersection with a smiley face. Ano ang domain ni G? Domain ni G. Ano ba sino man nakaisip ng example na ito? Okay. Hindi ako nakaisip nito na parang sinusundan ko na lang
0 to 2. Wala to sa module class ha. So, kung merong kung merong naka-experience na ng ride na Math 53 sa module, wala sa, itong mga notes natin, wala to sa module. Okay? 0 to 2, intersection, this one here. Okay. Now, kapag sinulat nyo siya, ay, yes. So, hindi po ba dog F? Ano nga naman yung F? Bakit nga ba, G? Excited tayo. Pinapahirapan, F lang pala. Ano dami ni F? Orange. Orange lang pala. O, madali lang pala. Meron kang ano? Okay. Meron kang smiley face. Si smiley face ay, what can you say about this one? Subset lang siya ni real number. Pero from Math 17 again, kapag meron kang universal set or the set of all real numbers, tapos may kinuha kang subset niya, kasi intersect mo lang siya, ano ang kuha mo? Yung smaller or yung bigger? Yung smaller. So you get here, the smiley face. So ito yung domain natin. These are final domain. Diba? Nalula ba kayo sa ano? Solution ng ano? Solution ng ito yung tinatawag na formal way. Nakita na kung gano'ng mahaba, di ba? Okay. So this one is the formal way. What we're going to do, gagawin natin yung turo sa Math 17, yung daya. Yung daya naman will begin in this part here. Sa finally, agad na yung simula. We will take note of this idea here. Domain of F, intersection, something. Ito lang yung ipamanipulate natin. Ito kasi mahirap na part eh. Si smiley. So, paano yung daya? Take your cameraman. So, kailangan, kaya sa pag nandito kayo, kailangan lagi kayong fresh at insurance. Baka matamaan kayo ng camera. Diba? So, makikita kayo doon. Hindi ko naman kailangan po yung mga ano nyo, no? Consent ninyo para i-upload sa YouTube. Baka i-demandan nyo ako na parang, diba? Pero parang tayo pa-advertise din, parang ako, iba yung sa YouTube, yung mga advertisement, i-skip mo naman lagi, skip ad. Pero may bayad yun na, binabayaran. So, yung mga pag-inunod kayo ng mga ano, I don't know, paano magkakaroon sa YouTube? Makikigiya sa yan, yung mga gano'n. Pinanitibigan. Yung mga gano'n, yung mga vivo, binabayaran sila. Baka sabihin, sir, binabayaran pala kayo ng YouTube, dapat meron kayong share dun sa bag. Wala na ha. Kaya na YouTube. Pag binayaran ako ng YouTube. Okay. So finally, ano yung daya? Solution 2. Solution 2 would be ito. Ang gawin nyo, isolve nyo ulit yung G-circle F. So the first one would be solve for G-circle F. So ano yung nakuha natin? G-circle F of x equal ito sa square root of 2 over absolute value of 1 minus x minus 1. Now, what we're going to do next is to label the result as h. Tawagin siya h, okay? Huwag yung tawagin na G-circle. So, we will have here h of x is equal to the square root of 2 over 1 minus x minus 1. Tila ba may bagong function? Kumbaga, parang magic, parang may function dito. Or tinawag mo, pinalitan mo na yung pangalan niya. And finally, to look for the domain, all you have to do is, ang domain ni G-circle F, it would be only equal to domain of F. Ano sa tingin nyo kaya? Intersection, domain of H. Kaya, hindi ba natin yung pangalan? Kasi, ang weird naman, di ba? Domain of G-circle F is equal to domain of F. Intersection, domain of G-circle F. Yun yung hinahanap natin. So, all you have to do, balitan nyo na yung pangalan. So, hanapin nyo na yung domain ni H. Pero ano ang domain ni H? So we have here square root of 2 over 1 absolute
absolute value of 1 minus x minus 1 is greater than or equal to 0. So, ibig sabihin, sorry, wala ko pala yan. So, ibig sabihin lang ito ay 2 over absolute value of 1 minus x minus 1 should be greater than or equal to 0. Kapag simplify natin ito, what will we get? We will get here 2 minus absolute value of 1 minus x all over absolute value of 1 minus x is greater than or equal to 0. Ay, parang mas hirap yata siya. Yung daya. Okay. So, ibig sabihin na, i-consider natin itong dalawang to. Consider, yung ginagawa natin, nakanapin natin yung critical number. So, i-consider natin si, consider 2 minus absolute value of 1 minus x is equal to 0. And absolute value of 1 minus x is equal to 0. To look for the critical numbers. So, ito ay absolute value of 1 minus x or absolute value of 1 minus x is equal to 2. So, ano ibig sabihin ng ito? This implies it's either 1 minus x is equal to positive 2 or 1 minus x is equal to negative 2. So, ano si x dito? X is equal to lipat sa kabila, dito lipat. X is equal to negative 1. Dito naman, x is equal to positive. Okay. Para sa kabila naman, this one would be absolute value of 1 minus x equal to 0. Hindi na siya mahahating ganyan. Kasi mangyayari sabihin ng 1 minus x is equal to 0, 1 minus x is equal to negative 0. So parang 0 lang. So ito ay 1 minus x is equal to 0. So x here is equal to 0. Nakikita niyo na, negative 1, 3, 0. Lumalabas na agad. So, ano lang gagawin natin? Ano yung critical numbers? Negative 1, 0, and 3. So, magka-table na lang tayo. Ay, 1, saan yung 1? 1 minus x equals to 0. Ay, Hindi po, sa kabila siya. X is equal. Hindi po, sa kabila. sabihin yung warmer ha. Sir, to the right. Sa right. To the right nyo, the right po. Right nyo po. Ito. Hindi po, sir. Right po, kasi kabila. Ah, Yan, 1. excited kasi masyado. Yan. So, ayun, lumalabas diba? Negative 1, 1. Kinabahan kayo na bakit nagagawin 0, diba? Okay, so mag-table na lang tayo. By the way, guys, huwag kayo kabahan ng ganyan yung kaya, diba? Ang hirap, mukhang mahirap kumahanap ng critical numbers, but actually, ganyan lang siya. Pagkahanap ng critical numbers. Mahaba nga lang kung isang by the way, again, gawin natin positive yung numerical coefficient of x. So this one would be equal to absolute value of 1 minus x tapos minus 2 all over absolute value of 1 minus x is less than or equal to 0. Mas maganda kasi yung nakalagay. In fact, pwede pa natin i-factor out din yung negative 1. Sige po natin gawin na. Mas gugulo lang. So dito may negative 1, dito may 1, dito may 3. Okay, dalawa lang naman yun, no? Absolute value of 1 minus x minus 2, tsaka absolute value of 1 minus x. So, kapag less than negative 1, sabihin natin negative 2. Pag pinagin yung negative 2 dito, positive din lagi. So, negative 2, ito ay 3. Tama? 3.
3. 3 minus 2, ito ay positive. Ito, lagi itong positive. Actually, lagi itong positive, no? Itong isang to. Kaya hindi mo i-plug yung number kasi may absolute value. Okay. Dito, between negative and 1 and 1, anong paborito ng lahat? 0. So kung 0 to, this one would be 1. 1 minus 2. So ito ay negative. Between 1 and 3, let's choose 2. 1 minus 2, ito ay 1 minus 2, negative 1, no? Negative, so ito ay negative. Yan, nakakita lang kayo ng example na hindi magkasunod na positive. Pag 3 naman, greater than 3, let's choose 4, ito ay positive. So pag i-multiply natin, ito ay positive, ito ay negative, ito ay negative, ito ay positive. But what do we want? Ito. Negative siya na negative. So ano yung solution set natin para sa domain H? Ang domain H ngayon ay equal sa mula sa negative 1 hanggang 1 union 1 hanggang 3. Si negative 1 ba kasama? Oo, pwede. Hindi naman mag-zero yung denominator niya. Si 1, hindi. So, 1 hindi. Si 3, kasama. Okay, so ito yung domain H. And finally, ano ang domain ngayon ng G-circle F? Kunin na natin yung domain ni F, intersection, domain ni H. Pero ang domain ni F ay all real, intersection, this one here. Okay. This one here, tawagin naman natin to this time sad face. Pero anong sagot? It is. Kasi ito ay subset lang naman ng real, so ito ay sad face. Diba? Nakuha natin yung pareho sagot. So it's either, bahala kayo kung gusto yung gamitin yung formal way or yung dia. Ito yung dia lang. Okay? So nakita niyo yung style nyo yung pagdaraya. Any questions so far? Medyo, diba? TMI na ba kayo? Too much information. 3 oras siya, imagine nyo, puro math yung yan. May pinipicturean pa ha, talagang sa may phone. Sige, may picture. May picture, sige, ano na kayo may picture. Yung smartphone eh. Okay lang yan. We're talagang multi-media na. Sa akin may naka-hashtag na yan. No? See the smart. Sa masadaling mo ito. Sa Twitter, Facebook. Okay.